pinagmamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Faki Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, twinning agreement sa pagitan ng Oriental Mindoro at Pangasinan nilagdaan na. Sisterhood relationship ng Oriental Mindoro at Pangasinan isinusulong ng Sangguniang Panlalawigan. Nakaplanong mga gawain sa 64th founding anniversary inihayag. Miss Rona Sanchez ng Calapan City sasabak sa 2014 Miss Tourism World Philippines. At tampok po namin sa edisyong ito ang report ng isang kabataang Mindoreño tungkol sa pangangalaga sa Nauhan Lake sa ating bagong seryeng KPSM Campus Patrol. At sa detalye ng ating mga sumisikad na balita, two heads are better than one. Isang kasabihang mabisa para sa mga nagnanais pang umunlad sa anumang kasalukuyang napanagumpayan na. Ganito ngayon ang Oriental Mindoro na nakikipagtuwang at lumilikha ng mas maigting na relasyon sa mga maunlad ng lalawigan upang magsilbing inspirasyon ito sa pag-abot ng mas mataas pang estado sa iba't ibang larangan ng pagbabago. Narito ang report. Nagsilbing inspirasyon sa mga opisyal at mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo kung saan nakasama ang inyong lingkod ang lalawigan ng Pangasinan matapos na dumalo sa signing of twinning agreement sa pagitan ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro at Pangasinan na ginanap sa Season Auditorium Pangasinan noong Setyembre 12. Sa pagdating pa lamang ng mga delegasyon ng Oriental Mindoro sa lalawigan ng Pangasinan na binubuo ng mga opisyal at mga puno ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo, mainit na itong tinanggap ng kani-kanilang mga counterparts sa Kapitolyo ng Pangasinan, ang tinaguri ang most beautiful capital sa buong bansa. Andito po tayo ngayon sa Provincial Capital ng Pangasinan. Ito po ang #1 and best and most beautiful capital in the entire Philippines. Pinangunahan ni Oriental Mindoro Governor Alfonso V. Umale Jr. at Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. ang paglagda sa twinning agreement kasama sina Vice Governor Yumerlito Bons Dolor at Provincial Administrator Nelson Melgar ng Oriental Mindoro. At ang counterpart ng mga ito na sina Vice Governor Fernando Calimlim at Provincial Administrator Howard Rafael Baraan. Nilalaman ng nilagdaang kasunduan ang pagpapalitan ng mga magagandang karanasan at makabuluhang gawain at tradisyon ng dalawang lalawigan sa larangan ng iba't ibang pagbabago, partikular sa mga programang pang-agrikultura, turismo, edukasyon, kalusugan, kultura at iba pa. Sa isinagawang programa rito, kapwa nagbigay ng mensahe ang mga opisyal ng dalawang lalawigan sa itinuturing nilang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro at Pangasinan. Dito ipinahayag ni Governor Umali ang kanyang paghanga sa kagandahan ng Kapitolyo ng Pangasinan. Ito po yung trabaho. Pag gobernador pala, kailangan 24/7 nandiyan ka. At saka kailangan talaga nakatuto ka rin sa mga problema ng mga mamamayan. At sa nakita ko ito, impress ako. Ilang beses ko sinasabi dito sa Pangasinan. Palagay ko, napakagaling na inyong governor, napakagaling na inyong vice governor, napakagaling na sanggunian at yung mga department. Kita-kita ko, kaninang umaga, 7:30, ako nagpunta ng airport. Sabi ko, ganito ka ang linis-linis ka nung dinadaanan namin, ang linis na. Sabi ko, yung buong parke. Tapos may nakita akong dalawang each side. May isang nagwawalis, may tigisang nagwawalis. Sabi ko, dalawang tao na kaya ang nagwalis ito magmula ng umaga hanggang ngayon. Kasi ang linis yun talaga. At saka talagang very impressive. Kaya sabi ko nga, pagka ganito yung na-instill natin sa Mindoro, palagay ko, baka naman tayo makakalahati ng lang sa mga ginagawa na. Congratulations po! Napakarami yun, napakaswerte natin. Tonight tayo first time na nakapag-sisterhood yung lalawigan ng Silangang Mindoro. At ang swerte rito ay sa Pangasinan pa. Dahil bilib na bilib po kami sa lalawigan ng Pangasinan. Kami kayo doon sa Puerto Galera.
Inibitaw namin sa Puerto Galera at meron doon kaming bayan doon na puro tiga Pangasinan, isang bayan, yung bayan ng Victoria. Puro Ilocano ho mga tiga Pangasinan. Kaya maganda rin ang puntahan natin yun. At dadalhin din namin kayo doon sa Bulalakaw. Itong Bulalakaw, untouched po ito. White sand, mas maganda pa ho ito sa Boracay. Kaya Umaasa naman si Governor Espino na matutulungan silang makapag-propagate ng seedlings o mga pananim ng tropical fruits dito sa lalawigan. Ang implementasyon na lang ang hinihintay noon. Pagkatapos alam ko na tuloy-tuloy ang komunikasyon natin sa Oriental Mindoro through our board at saka sa Vice Governor. Panay talaga ang imbita ko sa kanya pumunta rito, pero alam po ninyo isang problema niya. Hindi makalisan actually sa Metro Manila. Hindi niya lang masabi dahil hindi niya lang kung kailan tatawagin ni Presidente. At welcome po kayo dito sa Pangasinan palagi. At aking napatunayan lang kagabi ay mayroon pala doon lahat ng tropical fruits na gusto nating itanim dito. Sa totoo lang, Kakaboy, hirap na po akong magpatubo ng mga tropical fruits na yan. Wala pa yung natubo kahit isa. Sa palagay ko, pagpunta namin doon, kukuha ko doon lalo na yung ano nyo na wala kamoy, yung hindi kagaya ng Davao, diba? Isa yun, sa gusto namin ang pag-aralan sa inyo doon, mga kapatid sa Oriental Mindoro, how to produce these tropical foods. Dahil po yun lang isang kayamanan ng Pangasinan. Pasasalamat naman na sa wakas ay nagkaroon ng katuparan ang matagal na rin plano noon pang 2010 na pakikipagkapatiran sa Pangasinan ang ipinahayag ni Vice Gobernador Dolor. 4 years in the making. It was December 2010 when we first proposed the Sisterhood Agreement. And finally, after 4 years, it happened. It happened on the time destined by God. And today, 12 of September 2014 is the time destined by God. Namalas at nadama namin ang kanilang pagiging magiliw at kasabikang makadaupang palad ang kanilang mga counterparts sa aming grupo. Kagad naming napansin na hindi lamang basta empleyado ng Kapitolyo ang mga naroroon, kundi sila na rin ang bumubuo sa grupo ng entertainment dahil sa angkin din nilang galing sa pagkanta. At nang iikot kami sa may 6 na ektaryang kalawakan ng pinagtatayuan ng iba't ibang gusali sa Kapitolyo, naging kapansin-pansin sa amin ang pagiging sistematiko ng pagkakapwesto ng magkakaugnay na tanggapan sa isang gusali. Ang napakaayos na sistema ng filing ng mga dokumento sa bawat tanggapan. Ang bulletin board sa bungad ng gusali na tanda ng bukas na pamamahala rito. Ang pagiging malinis ng mga mesa ng mga kawani at ang kanilang mga ngiting sumalubong sa amin. Dahil kanya-kanya kami ng counterpart, syempre pa, hindi namin pinaligtas ang counterpart ng aming tanggapan, ang Provincial Information Office. Tulad na nagiging paksa ng usapan ng mga kasama naming dumalaw sa kanilang counterpart, inalam din namin ang ginagawa ng mga ito at ang sistema ng pagpapatakbo sa kanilang tanggapan. Nalaman naming mayroon din silang media launch para sa mga private media at ang nagiging gawain nila dito ay ang mag-cover ng mga aktibidad ng Kapitolyo at pagkatapos ay i-feed ang mga impormasyon hinggil dito sa members of media. Ang pag-maintain ng website at paggawa ng mga photo releases ang kanilang ginagawa rito. Hindi sila nagme-maintain ng sariling TV program at radio program dahil ayon sa kanila, anytime ay mayroon silang libreng 1 oras sa TV at radio station sa kanilang lalawigan. Alinsunod na rin sa iniaatas ng NTC. Nandoon yung bago sila binigyan ng prangkisa. Sa cable yan. Sa cable, mayroong 1 hour na bibigay sa probinsya. May 1 hour na free sa mga cable station. Cable station. Ang mga bawat cable. Oo. Kaya, Free air. talaga. Ayon pa sa kanila sa malapit na hinaharap, magkakaroon na rin sila ng newsletter. Nagkakaroon sila ng magazine kapag nag-State of the Province address ang kanilang punong lalawigan. At napag-alaman din naming may 28 staff sila sa kanilang tanggapan. Sa pag-ikot sa may 6 na ektaryang nasasakupan ng Kapitolyo, makikitang malinis ang mga kalye nito dahil masisipag ang kanilang mga street sweeper. Ayon sa mga nakapanayam namin dito, regular at madaling araw pa lang anila ay naglilinis na ang mga ito
at follow-up na lamang ng paglilinis mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Malaki rin ang kanilang provincial library kung saan maraming dumarayo ritong mga estudyante araw-araw upang mag-resort para sa kanilang mga asignatura. Provincial library na Pangasinan. Third best library in the entire Philippines. Bahagi pa rin ang kanilang mainit na pagtanggap ang pagdadala sa amin sa isa sa mga tourist attractions sa kanilang lugar, ang simbahan ng Lady of Manawag. Namangha rin kami sa tinatahak naming daan dahilan sa ang kalsada rito ay napagigitnaan ng mga palaisdaan na siyang ikinabubuhay ng mayorya sa mga naninirahan dito na sila namang nagsusuplay ng bango sa kamay nilaan. Samantala, naging tampok naman sa mismong okasyon ang seremonya ng pagpapalitan ng mga souvenir item ng bawat puno ng tanggapan ng dalawang kapitolyo mula sa kanilang counterpart. Sinundan ng kasayahan at paglalabas ng mga talento sa pag-awit at pagsayaw ng mga opisyal at department heads ng dalawang kapitolyo. Pinangunahan ito ng 2 punong lalawigan. Sinundan ng 2 vice-gobernador. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang idaan sa puso may ang pag-asa ay ang ating nakikita. Ang ligaya ay nadarama. Kahit kung di liwanag ang pag-ibig, ang sa akin ay ipanuwan. Huwag hindi po kahit nandang at ang awit kong ibig. Gayun din ang mga department heads. Kung ang provincial administrator ng Pangasinan ay umawit.
Dinaan naman ni Provincial Administrator Melgar sa pagbibigay ng mensahe at introduction para sa bahagi ng mga department heads ng Oriental Mindoro. The Governor Espinos ay mga kasama words of short. I really appreciate and admire the leadership that you have shown. Nagpakita rin ng gilas sa pag-awit ang asawa at mga anak ni Governor Espino. Naging tampok din ang pagduduwet ni Nabukalito Camo at Vice Gobernador Kalimlim. At ni na Governor Umali at Vice Governor Dolor na sinuportahan naman ng mga department heads. Sa huli, nagkaroon ng lahatang pag-awit ang mga opisyal at department heads ng dalawang lalawigan. Sa kabuuan, binao ng mga delegasyon ng Oriental Mindoro ang samot-saring kaalaman sa pamamahala at pagpapatakbo ng Kapitolyo na sisikaping masundan at maibalik ang maganda nilang pagtanggap sa pagbisita naman ng mga ito sa lalawigan bago matapos ang taon. Buo naman ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan sa hakbangin ng pamahalaang panlalawigan sa pagkakaroon ng maigting na ugnayan at pakikipagkapatiran ng Oriental Mindoro sa Pangasinan sa pagpapasa ng resolusyon hinggil dito. Nagbabalita si Beverly Aguila. Isang kapasyahang naglalayong maitaguyod ang makabuluhang pagpapalitan at pagbabahagi na ng mga halagang kaalaman at karanasan kaugnay sa pinakamahusay na mga gawaing may kaugnayan sa pamahalaan, paghahatid ng mga serbisyong panlipunan, pagpapaunlad ng agrikultura, turismo at pamumuhunan, at iba pang aspeto ng lokal na pamahalaan sa pagitan ng Oriental Mindoro at lalawigan ng Pangasinan. Ito ang nilalaman ng SP Resolution No. 2274-2014. Resolution reiterating the stand of the Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro relative to the establishment of sisterhood relationship between the Province of Oriental Mindoro and the Province of Pangasinan, and the granting of authority to the Honorable Provincial Governor Alfonso V. Umali Jr. for and in behalf of the Province of Oriental Mindoro to enter into and sign the Sisterhood Agreement for such purpose. Ang kapasyahan ay nakda ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dolor at sa mosyon ni Bukal Rafael L. Infantado, inaprubahan nito on mass sponsorship. Nasasa dito na bagamat taong 2010 pa, unang nagpasa ang SP ng kapasyahan ukol rito, hindi pa naisa sa katuparan ng panukalang pagbubuo ng sisterhood relationship sa pagitan ng dalawang lalawigan. Ipinaabot ng SP ang buong pagsuporta sa anumang gawaing kaugnay sa pagkakaroon ng maigting na ugnayan sa pagitan ng Oriental Mindoro at Pangasinan. Batay pa sa kapasyahan, ang dalawang lalawigan ay nagtataglay ng magkakatulad na katangian, ang malawak at mayamang lupaing agrikultural,
nagagandahang mga lugar at tanawin, at makulay na kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement, higit na mapagtitibay ng mga pamahalaan panlalawigan ng Oriental Mindoro at Pangasinan ang ugnayan sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang lalawigan na pinamumunuan ni na Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at Pangasinan Governor Amado T. Espino, kasama si Vice Gobernador Jose Ferdinand Z. Kalimlim Jr. at iba pang mga opisyal ng dalawang lalawigan. Inaasahan ding isa itong epektibong paraan upang maisakatuparan ng mga programa at proyektong pangkaunlaran na magbibigay benepisyo sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro at Pangasinan. Nagsisilbing yaman ngayon ng Oriental Mindoro hindi lamang ang likas nitong kayamanan, kundi ang mismong galing at talento ng mga taga-Oriental Mindoro. Matapos si Carlson, sasabak naman ngayon ng isa pang Mindorenya sa isang beauty pageant. Alamin natin yan sa balita ni Beverly Aguila. Matapos kilalanin at makoronahan si Kimberly Carlson ng Puerto Galera bilang Miss Grand Philippines 2014, isa na namang Mindorenya ang sasabak sa isang national beauty pageant. Representing our province, Oriental Mindoro, in the Miss Tourism World Philippines 2014, I am inviting you to watch the pageant and support me all the way to my journey. Siya si Rona Luzon Sanchez, 19 na taong gulang mula sa Canubing Uno, lungsod ng Calapan. Isa si Rona sa 200 kandidatang magtatagisa ng ganda, galing at talino sa Miss Tourism World Philippines 2014 sa ika-23 ng Setyembre sa SM MOA sa lungsod ng Pasay. Isa sa 2 anak ni na Rolando at Divina Sanchez, si Rona ay nasa ika-4 na taon na ng kursong BS Accounting Technology sa Divine Word College of Calapan. May taas na 5.5 at vital statistics na 33, 25, 36. Una nang nahasa ang galing ni Rona sa pagsali sa iba't ibang beauty pageant dito sa lalawigan. Kinoronahan siya bilang Miss Divine 2012, Mutya ng Calapan 2013 at Mutya ng Pandangitab 2014. Samantalang isa siya sa mga naging kandidata sa Miss Oriental Mindoro 2013. Nang tanungin ang kanyang katangian upang maging karapat-dapat sa korona bilang Miss Tourism World Philippines 2014, ito ang naging kasagutan ni Rona. I deserve to be the Miss Tourism World Philippines 2014 because I am a Mindorenya who is imbued with moral decency, strength of character, and of course, the capacity to inspire other people. Alam ko na ang laban na ito ay hindi lamang po para sa aking sarili. Ito po ay laban ng buong Oriental Mindoro, kaya po ako ay humingi ng suporta sa inyo para ako ay tulungan. Muli nating ipakita ang ating pagsuporta sa ating kababayang si Rona Sanchez sa kanyang paglaban sa Miss Tourism World Philippines 2014 sa pamamagitan ng ating text votes. I-register ang inyong SIM cards, i-type lamang ang TV5 space name/age/gender/address at isend sa 5656 para sa Globe, Smart at Sun Cellular. Para sa long gown competition, i-type ang vote TWPLG16 at isend sa 5656 para sa Globe, Smart at Sun Cellular. Para naman sa national costume, i-type ang vote TWPNC16 at isend sa 5656 para sa Globe, Smart at Sun Cellular. Inaanyayahan ko po kayo muli na manood sa darating na September 23, 2014 Miss Tourism World Philippines 2014 pageant at the SM MOA Arena. Maraming salamat po. Please support Miss Rona Sanchez. Thank you. Susunod, nakaplanong mga gawain sa 64th founding anniversary inihayag. Mga pagkilos ng Provincial Jail at PIDEA inihayag. Ang detalye ng mga balitang yan, matutunghayan po natin sa pagbabalik ng KPSM.
taglay. Panahon namin ay laging nakatuon sa kabutihan. Ang pangarap na kapayapaan at mga kasaganaan sa silangang Mindoro, dito lamang matatagpuan. Kaya mga kababayan, laging itanim sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mindoreño, pinagpala ng may kapal. Mindoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag. Pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño. Ang aming lalawigan, lalawigang minamahal. Kaming mga anak mo, pagkakaisa ang hangat. Ang ugali nating marangal ay sa kapwa ipadama. Yan, ako ang Mindoreño, ang Mindoreño ay ako. Kaya mga kababayan, laging itanim sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mindoreño, pinagpala ng may kapal. Mindoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag. Pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño. Pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño. Sabi nga ng marami, napakabilis daw ng panahon. Pumasok na ang simula ng buwang nagtatapos sa ber, ang September. Kaya naman ngayon pa lang buo na ang komite na kikilos para sa gaganaping 64th founding anniversary ng lalawigan sa darating na Nobyembre 15. Alamin natin kung ano na ang mga pinaka-update na nabuong magiging gawain sa inaabangang okasyong ito ng lalawigan. Ibabalita sa atin yan ni Hernan Espiritu. Sa darating na ika-15 ng Nobyembre, gugunitahin ang ika-64 na taong pagkakatatag ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ngayon pa lamang ay naghahanda ng lalawigan sa pangunguna ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at ng Pitiedo Officer in Charge Orlando Tizon ng mga programa na balak isagawa sa naturang selebrasyon. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga itinakdang magiging tampok na gagawing pagdiriwang. Magsisimula ang selebrasyon sa Nobyembre 10 sa paglulunsad ng Mindoro Tourism, Agriculture and Environment Fair sa Capitol Complex na pangangasiwaan ng Provincial Agriculture Office, Pitiedo Tourism, Environment Natural Resources Office at ang League of Municipalities of the Philippines, Oriental Mindoro. Ipapamalas dito ng bawat bayan sa lalawigan ang mga produkto na sariling likha na sa kanilang lugar lamang makikita. Plano ring simulan sa Nobyembre 10 hanggang 14 sa pangangasiwa ng LAMP Oriental Mindoro ang pagtatanghal ng lungsod at mga bayan. Nakadakda itong gawin tuwing ika-alas 3 hanggang alas 6 ng hapon na magtatanghal sa mga palabas kaugnay sa selebrasyon. Ang lungsod at mga bayan ay hinati sa 5 cluster na magtatanghal sa mga nabanggit na araw. Sa umaga ng mga araw din ito hanggang ika-14 ng Nobyembre, isasagawa naman ang palaro ng lahi sa pangunguna ng GO, SCD, Youth and Sports Division. Magiging tampok dito ang mga tradisyonal na mga palaro na lalahukan ng mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan. Sa pamamagitan naman ng Provincial Employment and Education Services Division, magbibigyan muli ng pagkakataon ang mga naghahanap ng trabaho
sa gaganaping job fair sa November 13 sa Kapitolyo. Sa gabi naman ng Nobyembre 13 sa Alfonso Umali Senior Gymnasium, muling masisilayan ang mga magagandang dilag ng bawat bayan na kalahok at itatanghal sa Miss Oriental Mindoro 2014. Ang patimpalak ay regular na itinataguyod ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated at binabalak din na magkaroon ng choral competition na papangasiwaan naman ng A-Norm. Sa darating na Nobyembre 14, nakatakdang isagawa ang Araw ng Parangal sa Kapitolyo para sa Eskola ng Bayan, Gintong Kabataan Award at Search for Outstanding Policemen na papangasiwaan ng peso ng SCD at ng PHRMO at A-Norm. Isasagwa rin ang tagisan ng galing sa kulinarya at seeding na lalahukan ng iba't ibang paaralan sa lalawigan na may mga kursong food technology at hotel and restaurant management tulad ng nakagawian. Magiging pinakatampok ang Nobyembre 15, ang araw ng pagkakatatag ng lalawigan, kung saan isasagawa ang banal na misa sa Calapan Cathedral na susundan ng parada ng sambayanan sa pangungunahan ni Gobernador Umali at mga opisyalis ng lalawigan at ng lahat ng sektor ng lipunan. Magtatapos ang parada sa Capitol Complex kung saan magkakaroon ng maikling programa at awarding ceremonies para sa mga natapos na gawain, susundan ng nakagawiang piging ng sambayanan. Magtatapos sa gabi ang selebrasyon sa pamamagitan ng Gabi ng Kultura at Saya, kasabay ang tradisyonal na fireworks display at pagbubukas sa publiko ng Paskuhan sa Kapitolyo. Hernan Espiritu nag-uulat para sa KPSM. Hindi sa lahat ng pagkakataon na kapag nagkaroon ng hindi magandang pakinggang balita sa isang tanggapan ay nagpapabaya ang mga punong nakasasakop dito. Manapay minsay nangyayari ito bunga ng pagkilos at patunay na may ginagawa ang pamunuan nito upang bulabugin ang mga dating nananahimik at nagbubulag-bulagan lamang sa hindi na magandang nangyayari sa loob ng kanyang nasasakupan. Ito ang naging dating ng pahayag ng mga naging panauhin sa pinakahuling press conference na isinagawa ng Capitol Press Corps noong nakaraang linggo. Ito ang balitang tinutukan ni Patty Montales. Kinikilala ng aming tanggapan ang mahalagang papel ng mamamayan sa mga programa upang masugpo ang paggamit at maging ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang binigyan din ni Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 4B Deputy Regional Administrator Warley M. Hitalia sa buwan ng press conference ng Capitol Press Corps or CPC na pinamumunuan ni Board of Director Chairman Jerry Alcaide noong Agosto 26 sa Kapitolyo. Ipinagbigay alam din ni Director Hitalia na mayroon ng newsletter ang kalang tanggapan at nananawagan siya sa mga lokal na mamamahayag na bigyan ng puwang sa mga pahayagan at sa radyo ang kanilang mga balita. Para sa mabilis sa pag-uulat, ibinigay niya ang hotline numbers ng PDEA 0921-298-1488 sa Smart at 0915-860-9804 sa Globe. Pinagtutuunan na rin nila Anya ng pansin ang pagpapalawak ng municipal at barangay intelligence network. Wala naman kaming police power para magpatrolya sa bawat barangay. Hinihikayat namin, ito yung ginagawa naming solusyon. Hinihikayat namin lahat ng tao sa community, lalong-lalo na yung mga barangay officials, barangay tanod, na magbigay agad sa amin ng impormasyon sa mga ganyang sitwasyon. Para at least, ang PDEA, hindi man kami agad makaresponde sa tulong ng PNP, magjo-join kami, ibibigay namin yung trabaho sa PNP para magkaroon agad ng mabilis na aksyon. Meron kasi kaming trust and program sa PDEA na mag-focus sa mga high-value targets. At itong mga sinasabi nating street level pushing, empower natin ang PNP para magsagawa sila ng street level pushing. So walang ibang mabisang solusyon sa mga barangay level drug pushing kundi ang pakikiisa ng community, pakikiisa ng mga local government o local elected officials ng barangay. At kahit sinong tao sa mamamayan, yan talaga dapat magsimula ang intelligence network ng law enforcement sa barangay. Naging pano hindi sa naturang press conference si OIC Provincial Warden Retired Major Romeo Delmo. Ayon kay Warden Delmo, mula nang siya ay naitalagang mga siwa sa Oriental Mindoro Provincial Jail o OMPJ, sinikap niyang malaman kung bakit nakakapagpasok ng bawal na droga sa loob ng piitan. Pamula nung ako'y mag-handle ng Provincial Jail as a warden, sinikap kong
maitaguyod at malaman kung saan talaga nanggagaling ang drug. And then, so, meron nga po akong mga accomplishment na nagawa, nakakumpiska ako sa tulong ng PIDEA na sila at saka ng mga pulis para namin maisagawa ang pag-search operation sa loob ng bilangguan. Ipinahayag ni Director Hitalya na may maigting na koordinasyon ang provincial jail sa kanilang tanggapan dahilan kaya mabilis nilang nalalaman ang mga pagpasok ng iligal na droga sa compound dito. Nakatakda na rin anya na makipag-ugnayan ang kalang tanggapan sa mga namamahala sa Pinamalayan at Rojas Jail upang tuluyan ng masugpo ang pagpasok ng iligal na droga sa mga piitan sa lalawigan. Hinggil naman sa pagkakadeklara na drug-free ang Calapan City, kinumpirma ni Director Hitalya na noong 2008 hanggang 2009 ay naging drug-free nga ang lungsod ng Calapan. Sa batayan ng PIDEA, mula sa petsang ito, pagkatapos ng 6 na buwan at nagkaroon na ulit ng insidente hinggil sa illegal na droga, hindi na maituturing na drug-free ang isang lugar. Hindi lingid sa ating kaalaman noong taong 2008 and 2009 ay naging drug-free city ang Calapan. Pero ang declaration ng drug-free city ay lang sa loob lamang ng 6 na buwan. At after 6 months, kapag nagkaroon na ulit ng drug personality, magkakaroon na ng drug affectation, hindi na magiging drug-free city ang isang syudad. Oo, kasi nagsisimula ang barangay drug clearing ang drug-free city sa barangay drug clearing operation. Sa isasagawa nating drug clearing operation, kapag bawat isang barangay ng syudad na drug-free na at lahat ng kapitan nag-issue na ng drug declaration ng drug-free, saka pa lang natin masasabing drug-free ang isang city. So simultaneously lahat ng barangay drug-cleared. Ang Calapan, palibasa may port, ang hirap pigilin talaga ng pagpasok ng droga, lalo na sa mga ro-ro vehicles kung saan tambak-tambak ang kanilang kargamentos. At kahit nga meron kaming K9 drug sniffing dog, talaga may hirapan sa pagdedetect. Pero yun nga ang aming hiling, lagi kami nakikipag-dialogue sa PPA o sa Port Police at sisikapin natin na magkaroon ng modern equipment ang ating port. Hinggil naman sa mga polisiya kapag lalabas ang inmate upang magpa-check up sa ospital, sinabi ni Major Delmo na dapat may sulat kahilingan ang inmate na permado ng namamahala sa selda ng nakatalagang jail guard, team leader, administrative officer at ng warden. Kapag anya kompleto na ang mga pirma, dadalhin na ito sa Public Attorney's Office upang magawa ng resolution bago ito gawa ng court order ng huwes. Binanggit din ni Major Delmo na may plano na si Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na ilipat ang provincial jail dahil sa dumaraming bilang ng inmates at sikip na ang kasalukuyang 400 square meters na kinalalagyan nila. Kasama si Patty Montales, Randy Digma, KPSN. Susunod, pagsasanay pangkabuhayan sa mga tagapag-alaga ng native na baboy isinagawa. At tampok po namin sa edisyong ito ang report ng isang kabataang Mindoreño tungkol sa pangangalaga sa Nauhan Lake sa ating bagong seryeng KPSM Campus Patrol. Tutok lang ang mga balitang yan, ibibigay namin sa pagbabalik ng inyong programang KPSM. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows as your heart shows, only time.
sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mindoreño, pinagpala ng may kapal. Mindoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño. Ang aming lalawigan, lalawigang minamahal. Kaming mga anak mo, pagkakaisa ang hangad. Ang ugali nating marangal ay sa kapwa ipadama. Yan, ako ang Mindoreño, ang Mindoreño ay ako. Kaya mga kababayan, laging itanim sa puso't diwa. Ikaw, ako'y Mindoreño, pinagpala ng may kapal. Mindoreño, isang sulong sa tagumpay ng bayan. Sulong ipakita, ipadama at ipahayag, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño, pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Mabuhay ka, Mindoreño. Mahalagang bahagi ng agrikultura ang paghahayupan. Isa itong mahalagang kabuhayan na dapat tutukan. Kasabay nito ang pag-alam sa mga programang pangkabuhayan na maaaring maibigay sa kanila maliban sa pag-aalaga ng hayop para na rin sa pagkakaroon ng positibong resulta ng kanilang mga pagsisikap. Ano nga ba ang maaaring maging pangkabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy maliban sa pag-aalaga lamang at pagbebenta sa mga ito? Alamin natin yan sa balita ni Randy Digma. Ang kapakinabangang nakukuha sa pag-aalaga ng native pig sa lalawigan, ang kaalaman hinggil sa pag-aalaga nito para sa magandang kita at ang mga programang ibinibigay ng Bureau of Animal Industry, Animal Products Development Center o BAI-APDC sa mga tagapag-alaga nito. Ito ang binigyan din ni Bureau of Animal Industry Animal Products Development Center Veterinarian 2 Dr. Eduardo D. L. Torne, isa sa team leader ng Native Pig Skin Processing Research Study na nagsagawa ng Technology Seminar on Native Pork and Skin Processing sa Agriculture Technology Institute ATI Barcina, Ganauhan noong ika-9 ng Setyembre. Layunin ng kalang pagbisita ang maibahagi ang kaalaman tungkol sa benepisyong maaaring makuha ng mga Mindoreño sa pag-aalaga ng native na baboy. Higit pa rito, ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang maproseso ang balat nito para maging leather. Kapakinabangan para sa probinsya ng Mindoro na kadalasan dito ang ating mga tao ay nasa bukiran, bundukan na nandoon ang ating mga natural na hayop. So, paano natin mabibigyan ng dagdag kita? Sa atin, binibigyan natin ng taon sa produksyon, tuturuan natin ng magandang paalaga, housing, mga pagkain na natural sa paligid natin. Tapos nito, pag ito'y oras na maibenta, ang Bureau of Animal Industry Animal Products Development Center ay nag-develop ng isang research activity na pinag-aralan ang kalidad ng karne at iba't ibang quality nito, characteristics, na napapakita na compared sa ating puti ay mas malaki ang pangkalusugan aspeto. So, dito sa study 1 ay tungkol sa meat quality. Ang study 2 naman ay tungkol naman sa dagdag kita maliban sa ililitsyon natin siya. Yan, pwedeng ating hayop
Ang mga baboy na native ay pwede natin gawing produkto kagaya ng longganisa, tosino, bacon, tapa, para dagdag kita sa ating magsasaka. At maliban dito, maliban na sa ating ginagawa na ang balat, ay ginagawa si chicharon, ay binigyan natin ng isang pwedeng pakita na ang balat ng baboy na hindi dumaan sa tubig na mainit, 40 degrees centigrade, ay po pwedeng gawing katad or leather. Na compared with other leather, ay po pwedeng gawing produkto din from our native products. Ay po pwedeng inyong pangpamigay at mga food crops dito. Objective, kaya kami pumarito. Narinig nyo na rin po ba yung PNAD? Philippine Native Animal Development Program ng Department of Agriculture na ang pinaka-main na executor ay ang Bureau of Animal Industry. So, kailangan nyo natin ma-preserve at ma-conserve ang ating mga native animals. At sa totoo lang po, napaka-sarap. Tama po ba? Ng native na chicken, native na pig, ibang nasa. Actually, ito pong project na ipipresent namin maya-maya ay nandun po yung pag-utilize ng karne ng ating native na animal. So, katulad po ng lechon, native lechon. So, na-standardize po namin ang process niya. Anya pa, mas magiging matipid, hindi sensitibo at hindi maamoy ang pag-aalaga ng native pig kung ikukumpara sa commercial na baboy. Hindi rin ito nangangailangan ng matinding pag-aalaga. Inaasahan naman ng kalang grupo na ang kalang ginawang pag-aaral ay mas magiging kapaki-pakinabang dito sa lalawigan. Expect namin na dito sa pag-techno-transfer namin dito sa Mindoro ay ang ma-adapt ng mga Mindoro yung practice on proper housing and management ng ating mga native na animals. Nabigyan natin ng konting shade, tulugan, maganda ating hayop, at ang produkto galing dito ay ating maipakain na mas masarap at mas malinamnam compared sa ating puting baboy. Aside from that, mayroon pang alternatibo, hindi lang si chicharon ang leather. Okay. Magkatuwang na pinangunahan ang gawain ng Provincial Veterinary Office sa panguna ni Provincial Veterinarian Dr. Grimaldo Katapang at ng Bureau of Animal Industry Animal Products Development Center. Dinaluhan naman ito ng iba't ibang pig raisers, meat processors sa buong lalawigan. Randy Digma, KPSM. Upang bigyan ng pagkakataon ang pinaka-nangunguna at masigla sa mga sektor ng lipunan, ang ating mga kabataan na maging produktibo sa pagtataas sa kamalayan ng ating mga mamamayan, nagpasya kaming maglunsad sa aming programang KPSM ng isang bagong serye na bukas para sa ating mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral ng iba't ibang paaralan sa ating lalawigan. Ito ang seryeng KPSM Campus Patrol. At itatampok namin ngayon ng isang mag-aaral mula sa paaralang Domingo YouTube Memorial National High School sa bayan ng Pola sa kanyang ulat hinggil sa kahalagahan ng pangangalaga sa Nauhan Lake na sumusuporta sa programang pangkapaligiran ng ating pamahalaang panlalawigan. Sa paggabay ni Beverly Aguila. KPSM Campus Patroller. KPSM Campus Patroller. Ang pinakamaiinit na balita mula sa mga paaralan sa lalawigan. KPSM Campus Patroller. Mga mahalagang gawain at kaganapan hatid sa inyo ng ating mga KPSM Patrollers mula mismo sa kanilang mga paaralan. KPSM Campus Patroller. KPSM Campus Patroller. Ito ang Nauhan Lake National Park, isang paraisong kalungan ng samot-saring buhay. Ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga kababayan nating naninirahan sa may baybay nito. Mahalaga ang pagtataguyod sa konserbasyon at pangangalaga sa biodiversity o pagkakaiba-ibang buhay na matatagpuan sa Nauhan Lake National Park, kabilang na ang kanlungan tubig na matatagpuan rito. Idineklara ang Nauhan Lake National Park bilang isang wetland of international importance sa ilalim ng Ramsar Convention. Matatagpuan dito ang iba't ibang migratory species, kabilang na ang libo-libong tufted ducks at iba pang mga ibon. Kinilala rin ito bilang conservation site for wild ducks sa ilalim naman ng East Asian Australasian Flyway Partnership.
Kinilala rin ito bilang Globally Important Bird Area or IBA ng Haribon Foundation at BirdLife International dahil sa pagkakatala dito ng mga migratory, endemic at threatened birds. Idineklara ang Nauhan Lake bilang National Protected Area. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa 10 priority sites ng MDCFI. Base sa ecological at socio-cultural na kahalagahan ng lugar, hindi lamang sa mga naninirahan sa palibot nito, pati na rin sa buong mundo. Kamakailan, isang programang inilunsad ng Department of the Environment and Natural Resources, DENR at ng United States Agency for International Development, USAID, sa pakikipagtulungan ng Haribon Foundation at ng iba't ibang sektor sa lalawigan para sa Nauhan Lake. Ito ang Philippine Biodiversity and Watersheds Improve for Stronger Economy and Ecosystem Resilience, o BWISER. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Nauhan Lake National Park na naglalayong maipalaganap ang kahalagahan ng pangangalaga sa lahat ng mga likas na yamang matatagpuan sa lawa. Sa pakikipagkoordinasyon sa Centro Socorro, unang isinagawang Eco Guardians Training Workshop on BWISER noong nakaraang Hunyo na nilahukan ng mga Grade 8 Science teachers mula sa mga paaralang nakapalibot sa Nauhan Lake National Park. Dito nabuo ang pananaw, "We envision Nauhan Lake as a protected paradise in Oriental Mindoro that serves as a sanctuary of life." Binigyang kaalaman at kasanayan ang mga gurong kalahok dito tungkol sa ecology and ecosystem, Philippine biodiversity, watershed management, climate change, at environmental laws and facilitation skills. Nagkaroon din ng workshop tungkol sa carbon calculator, biogeocycles, at ang preparasyon at paggawa ng lesson plan na nakatutok sa lake conservation. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga guro na malibot ang lawa at makita ang mayamang kalikasan nito. Binisita nila ang Punggao Hot Springs sa Barangay Montelago kung saan nakatakda ang pagtatayo ng geothermal power plant. Kasunod na isinagawa noong ika-3 hanggang ika-6 ng Setyembre ang Eco Ranger Training para sa mga Grade 8 and 9 students mula sa 4 na munisipalidad ng Nauhan, Victoria, Socorro at Pola. Kabilang sa mga mapapalad na kalahok sa gawain, kaming mga mag-aaral mula sa Domingo Yuchu National High School. Dito, tinuruan kami ng mahahalagang bagay ukol sa biodiversity at mga mahalagang paksa kaugnay sa pangangalaga sa kalikasan. Bumisita rin kami sa Barangay Malabo at Doongan sa bayan ng Victoria na nasa baybaying lawa. Tinuruan din kami ng water salinity at pH testing at nag-bird watching sa Nauhan Lake na isa sa mga isinusulong ngayong tourism-related activity sa lawa. Ang lahat ng mga hakbanging ito ay mababaliwala kung hindi makikiisa ang mga mamamayang direktang umaasa ang kabuhayan sa mga biyaya mula sa Nauhan Lake at sa lahat ng mga likas na yamang matatagpuan rito. Sina Pasi Uno Kapitan Roberto Lining kasama ng kanyang mga kagawad ay kabilang sa daan-daang pamilya na nakadepende sa lawa ang kabuhayan. Gaano po kahalaga para sa mga taga-Pasi Uno ang pangangalaga sa Nauhan Lake? Mahalaga po sa amin itong National Park kasi dito po kami nabubuhay, mangingisda, kaya pinoprotektahan po namin yung ating protected area. Lahat po ng barangay ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng fish sanctuary dito sa 28 barangay na sakupan ng Nauhan Lake. Yan po ay ang fish sanctuary na hindi pwedeng panghulihan ng isda. At yan pang itlogan ng mga isda. At pagka nakapangitlog naman na po sila at lumiliban na sila rito, ito naman yung parte na malayang mamante ang mga tao. Yung manghuli ng isda dito sa lugar na to. Hanggang sa laot. Hinikayat naman ni Kapitan Lining ang pakikiisa sa programa at pagpapakilos sa kanyang mga kabarangay upang maisakatuparan ang mga layunin ng proyekto. Kami po ay nananawagan sa lahat po ng nakatira sa napapalibutan ng Nauhan National Park na makiisa at magtulungan para maprotektahan ang ating lawa. Itiniyak naman ni DYC Principal Loreto Labrador ang pakikiisa ng aming paaralan, mga guro, mag-aaral at komunidad sa lahat ng adhikain ng BWISER program. Paano po nakikiisa ang ating paaralan sa pagpapatupad ng programang BWISER para sa Nauhan Lake at ano-ano po ang mga gawaing ating inilulunsad bilang pagsuporta rito? Alam mo, Lovely, isang malaking utang na loob natin sa kalikasan ang pagkakaroon ng Nauhan Lake. Bilang pagtugon sa mga programa ng pamahalaan, ang Domingo Yuchu National High School ay nakikisa
sa pamamagitan ng paglulunsad o pagpapakilala ng mga programa sa loob ng paaralan, sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga guro sa araling panlipunan at ang tungkol sa Nawan Lake ay kanilang pinagtutuon ng pansin kung ating maproteksyonan ang inang kalikasan. Siguradong 100% maproteksyonan natin ang ating minamahal na Nawan Lake. Para po sa mga Poleños, makiisa po tayo sa pagtataguyod ng programa para sa Nawan Lake. At hindi lang po sa mga Poleños, sa lahat po ng mga Mendoreño, makiisa po tayo sa programa ng pamahalaan ng lalawigan sa magiting na pamumuno ng ating Governor Alfonso V. Umali Jr. Ang pangangalaga sa Nauhan Lake National Park ay tungkulin ng bawat Mendoreño. Kinakailangan dito ang sama-samang pagkilos ng mga magkakaugnay na sektor, ang pamahalaan, mga pribadong samahan at ahensya, mga mamamayan kasama na kaming mga kabataan upang matiyak ang proteksyon at kaligtasan ng lahat ng likas na yamang matatagpuan sa Nauhan Lake National Park, ang natatanging paraisong kanlungan ng samot-saring buhay. Mula sa Domingo Yuchu National High School, ako po si Lovely Charmaine D. Liave, ang inyong KPSM Campus Patroller. At sa ating po mga kabataan, edad 12 hanggang 17, kung mayroon kayong mga alam na makabuluhang gawain na sumusuporta sa mga programa ng ating pamahalaang panlalawigan o sa vision ng lalawigan ng Oriental Mindoro at may kakayahan kayong mag-ulat, maaari nyo pong isumite ang inyong balita sa ating tanggapan upang sumailalim sa ating pagtatasa. Kapag napili po namin ang inyong istorya, maaari po namin kayong mabigyan ng pagkakataon na makapag-ulat at maging kapamilya ng KPSM at makatulong na rin kami sa inyong pagsasanay sa larangan ng broadcasting. Para sa iba pang katanungan, maaari kayong makapag-ugnayan through text sa cell number 0917-887-6949 o kay tumawag sa 288-2421 at hanapin si Miss Beverly Aguila o Randy Digma na maaaring umasiste sa inyo. And our quote for the day, instruct a wise man and he will be wiser still. Teach a righteous man and he will add it to his learning. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, itype lang po sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. At para po sa aming Quad Media Information Dissemination, magtungo lang sa website ng aming tanggapan, itype lang ang www.orientalmindoro.pio.ph at maaari nang maka-access ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa ibang bansa at sino man sa buong mundo upang malaman ang mga kaganapan dito sa ating lalawigan. Sa mga opinion informasyon na nais niyong ibahagi, maaari din po kayo mag-log on sa aming Facebook account. I-type lang ang orientalmindoro.pio. Ako po muli si Fea Calizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Sama-sama po tayong sumikad at ituloy-tuloy ang pagkakaisa para sa patuloy na pagbuhos ng mga biyaya sa ating lalawigan.